Payong kami sa tanan. And dalay ko ng Ginoo, salamat sa Ginoo, no? Na okay ang tanan uban sa linom last Monday. And unexpected, no? Na pangitabo. So, salamat sa Ginoo tungod kay secure o wala kita kabalangan, no? Sa mga kinabuhi. Kinaset kita na ang Ginoo nag-control sa tanan ay na Ginoo na kita no, sa tuwang spirit at ito siya purpose sa tanan ng mga nagpangitabo. Please open your Bible in Acts chapter 16. Acts 16, verses 25 to 34, basahan kayo natin. Acts 16, 25 to 34. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken. And immediately all the doors were opened, everybody's bonds were unfastened. When the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushing in, trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" And they said, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in the house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds, and he was baptized at once, he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And they rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Ang God bless him. Ang tulong at ang nabasa at ang pamrandungan kayo niya. Ang the-praise kita, Father, ganyan Lord, thank you sa time na naghatag ka namin. Wala din ito, ulan, hapon. Stay, ikaw naghatag ka namin din sa itong sound. Wala na kabugnaw Ginoo ang mga desires sa pag-fellowship, sa katapusan. Salamat Ginoo sa safety na travel Ginoo ito kinatag. Lord, inatugyan na mo ang mga pagmamalandog sa inyong mga pulong. Ihatag na mo Lord ang kaalam. Amo ang kiniginong na masabdan. O mga kamaturan Lord na ako ang makuha nini na magpagilid kini Ginoo sa mong kasing-kasing, tututungan Ginoo ang mong ibalo, o makatabang kini Ginoo sa mga pagtubog sa spiritual area. Sa mga pagpadayon karon ang inyong tinigol sa mga pagpanalangin. Sa ngalan ni Jesus, pinagpinatugyan. Amen. Kung nakainomdom mo sa katong kusog na bagyo, last year ba ito karon, no? And expected na siya, nakita na sa pag-asa-asa mo agi ang bagyo. And padulong sa Luzon, katong na bagyo, medyo kusog ito siya. Pero wala siya, nabungkag siya tungkol kay para sila tungkol sa kining bukid, Sierra Madre ba, no? Para sila mo ang nagluwas, no? Sila and sa mga nagatutuo sa ubat ng mga grupo na tungkol ato nga bukid, tungkol niya na kabukid ato nga tayo ato nga bagyo, wala na kasulod, wala na yun. And last Monday 7:25 tapos ko tulog, no? Sa mga linog sa Port Sarangani and Jensen at grabing damage, no? And nakita yung mabasa mga post, no? Na tungkol sa
Philippine flag to save ang mga bata. No? Tungkol kay during ang mga time, flag ceremony pa siya, kanya ang mga ginaresign, ang mga teachers, ang estudyante, and napa sila sa ground mostly, no, ang mga bata. Ibig, sa mga estudyante nga dito magtago-tago, magdili mo apil of flag ceremony, I don't know kung sino na film na nagpabilin sila sa building, nawala sila dito sa ground. Pero may mga taong ilang i-recognize ang katong ceremony nga mo'y nakaluwas o wala sa building ang mga estudyante. Patiman na nato that some delays are God's protection. Gingamit ka to sa Ginoo nga sa diin protektahan ang kadaghanan ang mga tao. And pinaagi na ito still ang Ginoo mo ang ma-recognize. Dili kung unsa ang ginalantaw sa tao. Now, karon nga hapon, atong tunan about the great earthquake dili sa Pilipinas, kundi at Philippines. Okay? Now, earthquake are among the most powerful natural events on earth. Kung paantaga, kung bagyo siguro, makabalo naman tao sa katusog, madigin saan nato, asa tamanago. Pero, ang kining linog, si Rara kagaya na nag-anto dito, no? Kaya yung sesero isa sa balay din, ang inyong balay. Akong mauna ba sa kapil ni Rara daw during sa paglinog na siya isa. So, gano'n siya nga sa pagkara, during sa linog siya naghugas, nagkakanta. Yung may kalito na itong buyog. Medyo hilang siya din. Hilang siya ang kulba. Nga ito ang kusog, ikaw rin isa sa yung balay, no? Bata, pakulbahan yun. And ang bagong tuloy, dahil kayo nakagawa sa kwarto. Kaya ako na time, napasa sa kwarto. Pagpagkusog na sa nilong, nakadagan yung sa pagawa sa balay o dito sa gawa sa parsonage. Kulba, no? Seconds lang, in a matter of seconds, ang building pwede ma-collapse. Dagan yung mga dalan ang nangaligig, nangabungkag. And may mga kinabuhi sa tao na nangausap. May members na malina ni Pastor Bello na lunchtime na naiko sa lunchtime. And ako na to ang mga tao, no, labi na mga Kristohan dito sa Malita. O dito dapat ang lugar medyo dito ang napituhan, no, at dagan yung mga lunchtime dito. And may mga wala sa kurente, tubig dito nga area. Okay? Pero, timan na nato, no, nga ang linog sa Philippines, dili din siya ordinary. Dili din siya resulta sa nagbuto ng vulkan or naglihog na plate or dili din siya resulta sa mga nag-mining, nagbumbas ni Rado. Kundi usa kini siya ka divine intervention. Okay? Paul and Silas had been beaten. Napaulawan sila, napriso sila for preaching the gospel. Napunta nato ang context sa Acts chapter 16. Sa diyang padulog sila sa lugar sa pag-ampo, may usa ka babae, no, na usa ka servant na babae na nasa espiritu sa pagpanagna. O kaingon sila, kini ang mga alagad sa Ginoo, sa damhanan ng Ginoo, o kadugayan mulog na iritar sila Paul, o iyang ipahawa ang kantong espiritu nga naa sa babae. Nga naadal ko siya amo nga makakwarta, ipangwartahan siya. Suko kayo nga amo, okay mo sa dili na makakwarta ni. Otong kuha nila si Paul and Silas, nga diba sa ginnan, nga kini nga si Paul and Silas, nagdala sila kagubot, na sa
sila yung teaching, at hindi maayo, umato ang isulod sila sa prisuhan. And din makita nato din nga dito sa prisuhan, ang ilang atiil, kadinahan, and gisulod sila sa prisuhan. Kabalo kita sa prisuhan sa loob, no? Nagintinadong underground ang ilahang prisuhan. Siguro sa human perspective, they were defeated. But God was at work. Tingnan pa din sa verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Now, sa kining event, nagatudlo ka na ito, pipila ka mga kamaturan about God's power. Okay? Kung tanaw na ito, kining nga panghitabo, makita nato din ang dahom sa Ginoo, ang iyang purpose, nga nung gianlaw kiniya. Tulog ka butang nga gusto kong i-share sa inyo karong gabi, may tungkol sa dahom sa Ginoo, kining event. Number 1, God's power is revealed in the midst of suffering. God's power is revealed in the midst of suffering. About midnight, in verse 25, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were unfastened. Now, before sa lino, kailan ang experience, si Paul and Silas were praying and singing praises to God. Now, timanan na ito, napriso sila, dili tungkol kinakasala sila. Okay? Napriso sila tungkol sa pag-review, tungkol sa pagwali nila sa gospel, tungkol sa pag-obey nila sa Ginoo. Wala sila napriso tungkol kinanawa sila. Wala sila napriso tungkol kay nakapatay sila. Napriso sila tungkol kinag-obey sila sa Ginoo. Nagwali sila sa gospel. But still, makita natin din nga wala sila nag-complain. Wala sila nagbagutpot. Wala sila nagreklamo. Wala sila nag-question sa pagkamaayo sa Ginoo. Wala sa tingin nga, Lord, ano na priso maming iko raming nga nagwali sa imong pulong. Instead, they worship, nagigidahin nila, gisimba nila ang Ginoo in the darkness dito sa prisuhan. Before ang miracle, miabot sila nag-worship na sila daan. Okay? It came after the worship. And makita nato din nga daghan ng mga Kristohanon gusto nila nga dinha lang sila magdahig human sa deliverance. Human nga masulbad ang problema. Pero before sa problema, may mga Kristohanon, dagang mga Kristohanon nga nagpagbulbul, nagdegramo. Pero kining ang mga Kristohanon, before ang miracles, nagasimba na sila daan sa Ginoo, nagadahig na sila daan sa Ginoo. Paul and Silas praise God before deliverance arrived. Ang ilang pagtuo, makita nato din, dili kini siya dependent upon their circumstances. Iabot ang tumatuma sa gabi, iuyog sa Ginoo ang prisuhan. Kini siya nag-remind kini na nato that God is never limited by human circumstances. Ang prisuhan, ang wall sa prisuhan, dili kini makaundang sa gahom sa Ginoo. Dili kini makaundang sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Kita ninyo? Kung tarang basa na ito ang verse, they were praying, singing, kasi nakadungog ang mga priso. Makita na ito ang purpose din. Bisag asa sila ako sa Paul, dito man sila sa gawas, o dito man sila sulod sa prisuhan, still nagawalig yapon sila. Ginawalig yapon nila
ginadahig nila ang Ginoo, ug still ang mga tao nga naa kauban nila maka-witness kung unsa ang ilaha nga ginahimo. Ang ilaha nga gapos dili kini makapugong kanila. Ang putahan sa prisuhan dili kini mababag sila nga pagpangalagad sa Ginoo. Ang usa ka lighthouse taliwana sa makusog na hangin, still nagatindog kini siya. Tungod kay ang foundation ligpon siya, giandaman siya sa makusog na hangin. Ug mausab kini siya ang sa kinabuhi sa mga Kristohanon. Believers who are rooted in God can continue praising Him even when life storm rages around them. Taliwala sa mga kasakit, taliwala sa mga kalisod, ang usang ka Kristohanon nga ligpon bitaw ang iyang foundation sa Ginoo, ang iyang pagtuo. Kanaging nakagamot yun siya ba? Kaya nakagurit igit maayo ang gamot si lalong. Rooted siya sa pulong sa Ginoo. Okay? Still makadayag, nagadayag siya sa Ginoo. Taliwala sa mga trials. When suffering comes, di man na nato, continue trusting God. When prayers seem unanswered, continue worshiping. Ang Diyos kasagaran nagabuhat sa iyang mga tuon sa panahon nga wala kayod nato siya ilauman. Uy, mo na dito ang Diyos sa Ginoo sa kinabuhi nato. Diba? O kanang siya ang Ginoo. O kini ang nato nga plano, pero masurprise ka na lang na naaday lain nga plano ang Ginoo sa tuwa. O kanang pagliyog sa Ginoo. Second, yung kamatukuran din yung atong makita, dili not only God's power is revealed in the midst of suffering. Second, God's power breaks what man cannot break. In verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken. Immediately all the doors were open, and everyone's bands were unfastened. Ang linog nag-uyong sa foundation sa prison. Kung saan resulta, ang butahan sa prison na open. Ang ilahang kadina na natanggal. Then, tanan ng mga priso pwede na makagawas. Kung tanaw na to, in human speaking, lisod kayo who escape sa prison sa Rome. The strongest chains of Rome could not hold back the power of God. Aliwana sa kini kadikpon, pero dili kini siya makatarog sa gahom sa Ginoo. Tanaw na to, kung tanaw na to, from Genesis to Revelation, ipakita sa Ginoo ang iyang ability to break what seems unbreakable. Nakainom mo sa Red Sea, imposible mo ganun siya tungahon, pero ang tao ka sa ilang na time, nakahunahuna baka sila, no, na matunga ni ang Red Sea. Itong nasa sa Facebook na video, no, may isa ka pastor sa Africa ba ito, na gusto niya sundugon si Moses, gusto niya tungahon ng dagat. Kunya, gikuha lang siya sa balod, wala ka to siya na naitabo. God parted the Red Sea. He brought down the walls of Jericho. Sa tahanon nga panguna-una, imposible nga mapildi madown ang walls of Jericho tungkol sa kalikon. He opened prison doors for Peter. He raised Jesus from the dead. The same God nga nagpalihog sa prisuhan, mausap kini siya ang makapalihog sa mga strongholds sa ato ang kinabuhi. And sometimes may mga tao na nagagapos
sa sala, naghapos sa kahadlok, sa addiction, guilt, bitterness, na makain kita nga gisugin siya putlon sa tao. But God can break. Kaya mananong tayo ganan, never underestimate God's power. Ang usa ka kadina nga nakagapos sa usa ka tao, maybe pila na katuig, 10 years, 20 years, sa isa lang na-click sa Ginoo, mawala ka na siya. Kung ka na siya ang dako na makita na to. God's power breaks what man cannot break. First, sala. Ang ato ang ipasaylo kita sa Ginoo taliwala sa to ang pagkamatay sa sala. Number 3, nga makita nato nga kamatuoran din is God's purpose is greater than physical belief. God's purpose is greater than physical deliverance. In verse 27 to 30, when the jailer woke and saw that the prison doors were open, he drew his sword and was about to kill himself, supposing that the prisoners had escaped. But Paul cried with a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." And the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Verse 30, then he brought them out and said, "Sirs, what must I do to be saved?" Napunta na to, siguro una na to nga mauna-una, kung sa mali purpose sa linog. Maybe ang purpose sa linog aron makagawa sila isaman, si Paul and Silas. Maybe mo ka na siya una-una na ito, ganong adunay linog, aron makagawa sila, makaikiya sila. Pero aduna pa di ay mas dako nga plano ang Ginoo, mas labaw nga plano ni Ana. Sa diyang ang jailer nagkamata, nakita niya nga ang mga puntahan na open na. Okay? And para siya wala na. Nakaikyas na tanan ng mga priso. Kaya tungkol sa ikyat, wala niya makita ang mga nasa sulod. And nasa yung unang tungkol kaya na-open na ang prisuhan, ang mga portahan, nasa yung unang amin, nakagawas na yun ang mga priso. So, sa iyang ginimo, makita na ito din nga ikuha niya yung sword and gusto niya nga patyon ang iyang kaugalingon. Nga naman, in root, ang usap ka jailer nga makagawas ang iyang nagibantayan ng mga priso could face severe punishment or execution. Pwede siya nga mamatay kung ang mga priso makagawas. Pero makita nato dinhi nga sa diyang nakita ni Apostol Paul nga paghigog siya, magpatyo niya ay magbulingon in verse 28 kung sa inyo "Do thyself no harm, for we are all here." Nahara sila sa sunod. Ingon ang Paul, "Sir, ayaw ilang din mo pagulingon, ayaw patay mo pagulingon, naarapit hindi." Kasapot si Apostol Paul, kung sa ang resulta, kumanggawa sila. Ang kining nga jailer, execute or patyon siya sa punishment na nakagawas ang mga priso. The greatest miracle was not the earthquake. The greatest miracle was what happened in the jailer's heart. Now, ang linog, yan iuyog ang prisuhan physically. But it also shook the jailer's spiritually.
Not only in physical, pero adunay mas dako nga plano ang Ginoo nganong gialaw nato niya ang usaman ang linog. Dinhi for the first time na-realize sa jailer nga nagkinahanglan siya sa Ginoo. Na-realize niya kung unsa siya ka makasasala. Na-realize niya nga nagkinahanglan siya o Savior. Nangutaan na siya kang Paul sa verse 13, Sirs, what must I do to be saved? Dili makita niya ang need, kung dili nakita niya nga ato na something pa yun nga itudlog sila Apostle Paul. Now, ang tao dili siya moduol sa Ginoo until na ma-realize niya kung unsa siya ka makasasala. Nga nagkinahanglan siya o Savior. Sometimes God uses crisis, losses, disappointments, and hardship to awaken people to their spiritual need. Okay? Nga nagkinahanglan sila in. God's goal is not merely to change our circumstances. His goal is to change our hearts. Mao kini siya ang goal sa kini nga panghitabo. Okay? O katong ikatulog, God's purpose is greater than physical deliverance. And number 4, and not God's power leads people to salvation. In verse 31 to 34, and they said, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. And they spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. And he took them the same hour of the night and washed their wounds. He was baptized at once, and he and all his family. Then he brought them up into his house and set food before them. And he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Nagkasangyo sila ni Apostle Paul sa gawas. Then, adunay servant nga nagapanagna. Ipagawas ni Apostle Paul ang katong espiritu. Then, suko ang tag-iya tungkol dili na sila makakwarta. Ilang ibasinginlan, iyang ibasinginlan nga sa Apostle Paul nagatulog di maayo o hinungdan sa katubot. Then, ipriso siya. Then, dito sa prisuhan, nagka-pray sila, nag-aawit sila. Pagdahil sa Ginoo, din ang mga priso, nakadungog sa ilang gihimo. Then pagkagabi, tumatunga sa gabi, at ay linog. And ang mga portahan naka-open, ang ilang mga kadina nangatanggal, then pwede na sila makagawas. Pero ano na dahil plano ang Ginoo nga nung i-allow katuluyan. Aron sa pagluwas ni Amy na jailer. Kini nga jailer ang iyang family maluwas. And dinhi gitubag ni Apostle Paul ang jailer sa usa ka klaro kaayo nga gospel invitation. Unsa kini siya in verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Si Apostle Paul wala siya ningon nga work for your salvation. Wala siya ningon nga earn God's favor. Wala siya ningon nga trust your religion. Wala siya ningon nga magpamember ka sini nga kini nga grupo aron maluwas ka. Wala siya ningon nga i-obey ang 10 commandments aron maluwas ka. Kung sa gihimo ni Paul, he pointed the jailer directly to Jesus Christ. Kaya wala nilain nga dalan padulong sa langit. The jailer believed the gospel. His household heard the word of God. They trusted Christ, and the result, they were baptized. Kita na ito kini nga chapter. Nag-start with suffering, ended with salvation and joy. In verse 34, makita na ito the jailer rejoiced, believing in God, with all his house. Ang linog nag-open sa portahan, sa prisuhan, at the gospel
open the door to eternal life. So the greatest need of every person is salvation through Jesus Christ. No amount of morality, religion, good works can save. Only faith in Christ can bring forgiveness and eternal life. So the great earthquake at Philippines, nagatudlo ka na ito sa upat ka kamatuoran. Number 1, God's power is revealed in the midst of suffering. Second, God's power breaks what man cannot break. Number 3, God's purpose is greater than physical deliverance. And number 4, God's power leads people to salvation. Ang Ginoo magapanalangin sa matag-usa ayon nga sure na magkita sa itong kaluwasan. Amen? Imana na itong kaluwasan is individual kinisya. Dili kini by family. Isa-isa kita magbag sa itong desisyon. Kung ayok na kitang ganang siguro kita, sure kita sa itong ang kaluwasan. Na may linom, pero wala, secure kita. Kaya kinigtanan, kinalaw si Ginoo na ito na siya purpose. Ang Ginoo magpapalangin siya, pulong, mag-pray kita. Mahalin mo lang ito, Lord, thank you sa mga pulong, salamat sa pag-imay din ka naman. Nag-pray kami, Lord, na ikaw mag-likod ka naman, Lord. Wala kami kailangan, kami lain nga sa ligan. Kung dili ikaw lamang. And nag-pray kami sa iyong about kiya Ginoo ka naman, umahan. Na paniwala Ginoo sa mga pangitabo, still ang imong gahom, inapadayag ni mo man sa among kinabuhi. Lahi-lahi Ginoo ang mga experiences Ginoo ginatubang. Nag-pray kami Ginoo na saligan na mo ikaw Ginoohan, imong gahom o wala lahi. Sa mga pagpadayon nga ron, sa mga prayer time, naglalagay kami sa mga pagpadayon. Sa ngalan ni Jesus, kanyang pinatubyan. Amen.